Pinapakomento sa loob ng 10 araw ng Korte Suprema ang Malacanang sa petisyon para sa mandamus na inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Nagpetisyon kasi si Alvarez na obligahin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim sa pisikal at mental na pagsusuri, kabilang na dito ang hair follicle drug test. Hiniling din ni Alvarez sa kanyang petisyon ang direktiba na ilabas at ipahayag sa publiko ang isang medical report na naglalaman ng resulta ng pagsusuri, kabilang na ang clinical na kumpirmasyon ng kanyang pisikal at mental na kakayahan upang gampanan ang tungkulin bilang Pangulo. Ngayong kumanta na si dating House Speaker Martin Romualdez na hindi lang siya ang sangkot sa flood control project anomaly sa pamahalaan, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na dapat sana dumalo siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ayon kay Lacson ang tamang venue para gawing opisyal ang pahayag ni Romualdez. Ayon pa kay Lacson, nagpadala ang komite ng hindi bababa sa 2 imbitasyon o 20 mga imbitasyon o 20 invitations na pinadala ang komite para kay Romualdez pero ay hindi niya ito pinansin. Sa kanyang video statement, sinabi ni Romualdez na ang utak ng flood control project ay si Congressman Zaldico, dating Senate President Cheese Escudero at ang Malacanang. Kinilala naman ng Philippine Army ang 14 sa 19 na mga nasawi sa hinihinalaang kasapi ng NPA sa Tuboson, Negros Occidental. Agaw pansin sa listahan ng mga nasawi ang pagkakasangkot ng ilang mga individual mula sa sektor ng edukasyon at mga kilalang universidad. Kabilang dito si Maureen Kiel Santuyo ng isang guro ng University of the Philippines at si Maria Clarita Branzuel Blanco, isang guro naman mula sa Tabugon, Cebu. Kasama rin sa mga kinilala ang ilang mga kabataan at alumni mula sa UP System. Si Eliza Alano mula sa UP Manila at si RJ Nicole Ledesma, 30 anyos na naging 7th nominee ng Kabataang Party List noong 2022 elections. Na-recover ng Army ang iba't ibang mga uri ng armas at mga subversibong dokumento mula sa grupo. Iginiit ng Army na ang naturang engkwentro ay bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa armadong rebelyon.